Ngayon, sabi ko, ay Manong, kilala mo ba yan si Lisa Tanas? Sabi niya, oo naman. Sabi gano'n, meron akong bomba na ipapasabog dyan tungkol dyan. Ay, Lisa Tanas, sabi pala ni, Manong, okay, baka magulantang ka. Sabi ni Manong Chavit, willing siya magtestigo dyan sa Senate dahil may mga ebidensya siyang hawak at ang ginawa pala ni Manong Chavit, ni Chavit Singson, ay sinuyod yung buong norte. Paano niya sinuyod? Pinuntahan lahat ng mga ghost projects, ghost flood control project ni Charis. Okay? Ni Sandro Marcos. Kaya ngayon, ginigipit siya. Dahil sa utos ni Satanas na perwisyuhin, pestehin ang buhay ng mga negosyante doon. Nakita nyo, mga palangga? Yan ang eksena ngayon ni Lisa Tanas. Ngayon, mga kababayan, alright? Yung mga licensing, nire-revoke nila. Okay? Basta binibigyan nila ng permission na, kaibigan ba ni Chavit Singson yan? Bumoto ba yan kay Chavit? Or whatever. Ano ba ni Chavit yan? Sige, tanggalin ang negosyo niyan. Kunyari, ito si business owner 1, 2, business owner A, B, C, D, E, F, G. Pag nakita ni Satanas, may nag-report sa kanya na associated kay Chavit Singson, pipirwisyuhin nila ang buhay ng mga negosyante. Ganyan po kademonyo si Lisa Tanas. Alam mga palangga, sa nagbabalik tayo, si Chen Foreigner, waiting, miss you, Marlica, lagi akong busy sa work. Now lang ako nakachempo ulit sa live. Kaya naman, first honor ka, Chen. O nga, no? Kumusta ka na? Ayan, panibago naman pasabog ito ang ating pag-uusapan. Alright, dahil oras-oras may mga development sa ating laban. Okay, so ngayon unahin na natin ang issue kay Manong Chavit Singson. Mga kababayan, mga palangga, ako'y sobrang excited sa kanyang pasabog. Okay? Alam niyo naman, 'di ba, na somewhere in Prague, 'di ba? Nagkita kami niyan, nagkapi-kapi kami. Okay, ngayon mga kababayan, hi Remy, you're there. Okay. Always watching you from Spain, si Ma'am Edita. So ano ba yung pasabog ni Chavit Singson? Alright, Chavit Singson, isisiwalat ang baho ni Lisa Tanas. Kasi, mga kababayan, narinig nyo naman na ginigipit talaga ng Marcos Bangag Administration at Lisa Tanas yung mga negosyo ni Manong Chavit Singson. Okay? Hinahanapan ng butas, not really hinahanapan, tinataniman ng kaso, siya mismo nagsiwalat niyan. Ang dami niyang mga press con dyan. Ginigipit siya dahil nagsalita siya laban sa Marcos Bangag Administration. Ngayon, mga kababayan, actually, sabi ni Manong Chavit, willing siya magtestigo dyan sa Senate dahil may mga ebidensya siyang hawak at ang ginawa pala ni Manong Chavit, ni Chavit Singson, ay sinuyod yung buong norte. Paano niya sinuyod? Pinuntahan lahat ng mga ghost projects, ghost flood control project ni Charis. Okay? Ni Sandro Marcos. Kaya ngayon, ginigipit siya. Alright? At hawak niya, nag-chika boom boom kami, hindi na ito panaginip real deal to. Pero minsan yung panaginip, totoo din, ano? So, hawak na niya kasi tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, nangumusta lang naman ako. Sabi ko, Manong, kumusta na? Ano ng mga dramatization? Magkakapi ba tayo? Kasama ba natin si Saldico? Ganyan-ganyan. No? Chika lang. Okay. Nangumusta lang ako ano na ang mangyayari diyan sa Senate hearing dahil nga syempre gusto kong imbestigahan, gusto ko siya maging resource person kasi nga pinapuntahan niya yung mga ghost project na multi-billion ni Sandra o ni Charis. 'Di ba isa 'yan sa sinabi natin dahil inulat ko rin yan sa inyo, I think last year pa bago pa pumutok yung flood control na yan, yung 12 billion. Okay, na flood control, maybe more than that, ni Sandro, ni Chararat, okay, ni Charis, dyan sa Ilocos Norte. So, yung ginawa ni Chavit, pinapuntahan niya,
yung mga nakalistahan, mga nakalagay sa listahan na flood control ni Chararat, okay, ni Charis. So wala talaga. Okay, as in wala talaga. It's either sinimulan lang, graba lang muna, tapos wala na, and that's multi-billion pesos. So ngayon, dahil patuloy din to si Manong nyo, si Chavit, dadadaldal din, katulad natin na nag-expose siya ng kanyang mga nalalaman, at talagang ginagawa niya yung pagsusuyo dito sa mga ghost project ng Marcos administration. Kaya sabi ko sa inyo, grabe talaga etong mga hayop na ito. Alright? Di ba na-divert tayo? For a while, na-divert ang attention dahil nagpakalat ng fake news si Bangagda na huli na si Zaldico. Pero lingid sa inyong kaalaman, not only in Ilocos Norte, in Bulacan, 'di ba? Yung mga hanggang ngayon yung mga kababayan natin, yung kanilang mga areas, mga bahay, mga lugar nila, yung baha mataas pa rin, 'di ba? Anyone dito na taga Bulacan o taga Norte, na yung mga tubig, okay, hindi na bumababa. Dahil wala nang dadaluyan, dahil wala naman talagang flood control, wala naman talagang ginawa ang gobyerno ni Bangag, kundi nakawin ang pera ng bayan. So now, dahil nalaman ni Zatanas na si Chavit Singson ay by May, okay, ay papatawag siya sa Senate. I hope hindi kansilin ng hayop na Lacson na yan. Dahil, alam naman natin si Pinky Lacson. I hope hindi kansilin niya, hindi i-cancel yung willingness ni Chavit Singson na sinasabi niya na meron ako hawak na ebidensya dito sa flood control na yan. Okay? Kaya imbitahin niyo ako dyan, ipapakita natin sa taong bayan, ito. So dahil ginawa ni Chavit yan, mga kababayan, gigil na gigil ngayon si Liza Tanas. So alam mo ba kung anong ganti ni Liza Tanas? At ni Bangag na mga walang utang na loob. Binanggit naman na ni Chavit, di ba? During the campaign, nanghiram siya ng eroplano o pina-eroplano sila. Di ba? Ganon ka, traidor. Ungrateful ang Bangag na administrasyon na ito kasi ang gusto lang talaga itong mag-asawang salot, mag-asawang Bakunawa, Liza Tanas, lahat na ng kasamaan na naiisip na rin pwedeng ibato sa kanya, naibato ko na yata. Ang gusto talaga nila magnakaw at manggagamit ng tao, sanay sila sa libre, sanay sila kasi hindi naman sila sanay magtrabaho. Lalo na si Bangag, hindi naman nagtrabaho yung hayop na yan. Nagnakaw lang. Nagsingot lang. Kaya yan naging ganyan. So anyway, ayaw nilang tigilan ngayon ang mga negosyo ni Singson. So ang ginawa nila, ni Liza Tanas, okay, ay ginugulo pala ang Ilocos Norte. Yung mga nagninegosyo ng legal, like yung small town lottery na yan, bago kasi kumuha niyan, mga kababayan, ng negosyo na yan, di ba, under yan sa PCSO, na yan, kinasuhan ako ng ulol na yan, di ba, ng langka na yan. Dahil isiniwalat ko rin sa inyo ang anomalya dyan. Di ba, ang 433 winners, alam nyo yan, nakalimutan nyo na hanggang ngayon hindi sila sagot, na pinutol na rin, kinat na rin ng langka ni Bangag ang hearing dyan patungkol sa 433 lotto winners. Nakalimutan nyo na, di ba? Yung pinagpalit-palit nila yung damit na kunyari, yung winners na pinresent ni Langka, nagpalit ng damit, yung pala edited lang, kinuha dun sa isa bio, sa isang online apparel company, at inilagay. Naalala nyo yun? Alright? So ngayon, napag-alaman ko, itong hayop palang Liza Tanas, meron siyang instruction doon sa mga kasabwat niya sa Ilocos. Yung mga matitino, mga kababayan na nagninegosyo, na dumaan sa process, nagdumaan sila sa legal process kung paano i-apply ang small town lottery na yan. So ang ginawa ni Liza Tanas, dahil si Chavit Singson ay palaban, huwag niyong kakalimutan na ang Chavit Singson ang dahilan kung bakit napabagsak ang Estrada government. Right? So wag niyong, wag niyong mamaliitin. Liza Tanas, wag mong mamaliitin. Wag ka daw masyadong magkampante. Okay? Yung pag-uutos mo sa Ilocos Norte, nagguluhin ang mga nagninegosyo, kasi inutusan niya na bawiin yung mga business permits ng illegal. Meaning,
Basta trip niya. Bawiin mo yung permit ni Juan de la Cruz, ni Pedro, ni Petra, ni Maria. Yun daw ang ginagawa ni Lisa. Did I say Bayo? Camiseta pala, sorry. Calix, thank you. Favorite brand ko kasi yung Bayo. Sorry naman Bayo, ano? Ang ganda yan, di ba? Pinag-iipunan ko yan dati. And also kamiseta, gusto ko yan actually. Kamiseta blouse pala. Thank you for correcting me. Alright. Yes, kamiseta. Thank you. Talagang, itong mga palangga ko, talagang very, ano talaga sila, attentive. So ngayon, Calix J5. So ngayon, mga kababayan, so ginagawa ngayon ni Lisa Tanas at ni Bangag, illegal or, ano na to, sobrang pag-aabuso sa power na yung mga existing businesses ng mga tao doon sa Ilocos na nagkakagulo na raw yung mga tao, tapos yung mga mayor natatakot, okay, na hindi sundin yung utos ni Satanas when it comes to mga permit. So nagkakaletse-letse pala ang sitwasyon ngayon doon sa Ilocos Norte. Dahil sa utos ni Satanas na perwisyuhin, pestihin ang buhay ng mga negosyante doon. Nakita nyo, mga palangga? Yan ang eksena ngayon ni Lisa Tanas. Ngayon, mga kababayan, alright? Yung mga licensing, nire-revoke nila. Okay? Basta binibigyan nila ng permission na, kaibigan ba ni Chavit Singson yan? Bumoto ba yan kay Chavit? Or whatever. Ano ba ni Chavit yan? Sige, tanggalin ang negosyo niyan. Kunyari, ito si business owner 1, 2, business owner A, B, C, D, E, F, G. Pag nakita ni Satanas, may nag-report sa kanya na associated kay Chavit Singson, pipirwisyuhin nila ang buhay ng mga negosyante. Ganyan po kademonyo si Lisa Tanas. Ngayon, sabi ko ay Manong, kilala mo ba yan si Lisa Tanas? Sabi niya, oo naman. Sabi gano'n, meron akong bomba na ipapasabog dyan tungkol dyan. Sabi ko, baka naman. Okay? So, ikaw Lisa Tanas na alpot na bigaon na kidnapper ka, ang bilat mo tos lukon ko gidna. Okay? Yang hinayupa ka. Ito, yung bilat mo, ganito kalaki ang butas. Maliit nga to eh. Di ba? Siguro ang bilat ni Lisa Tanas, ganito kalaki ang butas, oh. Yan, oh, inodoro. Ayan, oh. Ganyan yun, oh. Yan, oh. Yan, ganyan kalaki ang bilat niya. Pwedeng pumasok ang buong barangay. Alright? So, yan ang ginagawa ngayon. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na, ay, Lisa Tanas, sabi pala ni, na Manong, okay? Baka magulantang ka. Alright? Ito naman kasi si Manong pabitin. Paano ba yan, Manong? Nagpokpok ba siya? Ano ba yan, Manong? Nagpa-jiyot-jiyot ba si Lisa? Doon senador pa si Bangag? Si Lisa Tanas, nagpa-jiyot-jiyot sa mga juto, nag-jiyot-jiyot. Ito, di ba? So, I hope, ilabas mo yan dito, Manong. Pag-usap, magkape ulit tayo sa Prague. Di ba? Babalik ko sa Prague. Ngayon, mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo na, yun, tapos tinatakot daw yung mga negosyante doon na, pag hindi kayo sumunod, pupunta si John Vic Supot dito. Kaya dapat sumunod kayo. Pag ganito ka-demonyo, kasakim, kawalang hiya, itong hayop na Satanas na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit tadta rin siya ng pino-pino, kahit gawing sisig si Lisa Tanas, hindi enough na kabayaran sa kanyang ginagawang panggigipit, pagnanakaw, what else? Pangkikidnap, pagpapabricate ng crime, lahat na. And I hope, Manong Chavit, wag mo nang patagalin yan, ibuhos mo na yan, yung baho na yan, kung ano man yan. Ano ba yan? Bumikaka ba siya? Parang yun ang sense ko eh. Ano ba yan si Satanas? Nagpa-chuk-chak ba kay I don't know. Kinakita mo naman yung hayop na yan. Ang gurang na, kuru-kurubot, di ba? Siya yung gurang, yung mga kaidaran niya, mukha pa rin baget, siya kuru-kurubot kasi nagre-reflect ang kasamaan sa pagmumuka ni Satanas. Niyang putang inang yan, kung alam ko lang, nung time na yon, na ganyan ang gagawin niyan, dapat hinila ko na yung belat niya sa Kumunoy. Seriously.
Kung alam ko lang, nananakawin niya ang bilyon-bilyon. Dapat nilukat ko na iyamata ng putang inang yan. Ay, Marlica, thank you for supporting Bong Alpot. Diba? Nakata mo yan? Have you met Bong na? Come here, come here, come here. Mga ganun ang alpot niya. Oh, thank you for supporting my family, Marlica. Ang hayop. Magnanakaw lang palang jutang Ginemes. Maglalaklak lang pala ng pulburon, mangingidnap lang ng mga inosenteng bata, magbabayad lang ng mga vloggers na bayaran, mag-overdose lang ng pulburon, kasama dito yung namatay dito sa Beverly Hills, bibit-bitin ng lahat ng mga addict from the Philippines papuntang Beverly Hills para magsingot sila sa ngalan ng kaba ng bayan. Kaya putang inang yan, kulang. Kahit pinuhin niyo ang katawan ni Satanas, ni Bangag, buong pamilya niya, kahit pinong-pino sa kaduluduluhan, kulang yung hayop na yan. Diba? Sabi ko nga lang kung alam ko lang na yan ang ginawa, dapat ginawa ko na silang sisig. Pero hindi naman natin akalain na ganun pala ang gagawin ng hayop na yan. Manong, sabihin mo na. Diba? Yan, Lisa Tanas, hindi ka ba natatakot? Senador pa lang si Bangag pala, itong hayop na ito, demonyo na. Kasi niisip ko, ano kaya anong kaya tong alam ni Manong Chavit? Feeling ko ba kasi Lisa nagpabiyak katulad ni Alpot. Alam mo naman, yung mga, I'm sorry, I'm not gonna say that. Alam mo naman, yung mga butod, yung mga mudlo na katulad na nahayok sa Johto, diba? Sino naman papatol kay Lisa Tanas? Diba? Yung yung nagtsuktsak sa kanya. Sino papatol kay Lisa Tanas? Unang-una ang masangsang. Amoy alak, amoy pulburon, amoy kipay. Yaks, diba yung tsura ni Lisa? Kung gaano kapangit niyo yung mukha niya, siguro times 1,000 yung pangit ng jilat niya. Tignan mo nga. Tignan mo yung mukha ni Lisa. Mas maganda pa kipay ko sa mukha niya eh. Gusto niyo makita? Teka lang Teka lang, wait. Gusto ko pakita yung kipay ko? Mas maganda pa. Ito, may picture ako ng kipay ko. Joke lang. Wala akong picture ng kipay ko. Wait. Ay, nako. Oh, kita mo to? Oh, nakita mo to, nung balsamado yung hayop na yan, nung nagpatuslok siya na, alam mo yan, nung papunta siya. Ito yun. Ito yung moment na to. Na ganyan yung mukha niya, nagpatuslok siya, namaga yung mukha niya, hindi kinaya ng formalin o ng tawag dyan, ng botox o ano man ang nilagay niya, hindi kinaya, kaya namaga ang gibilat niya. Oo, ito yung kipay niya, yaks kadiri, oh. Asa ba yung kipay niya? Ay, kipay niya. Yung peslak niya. Ayan, oh. Nakita niya? Tangina, sino namang kakangkang sa itsura na yan? Unless lang lasing o adik, oh. Yung itsura niya, ganyan. Kung ganyan ang itsura niya, yung kipay niya, mas masaho lang mukha dyan. Baka kurong dudubudin. Nangina, maganda pa yung mukha. Maganda pa yung kipay ko sa mukha niya, right? Hindi nyo. Kumusta mga kipay nyo dyan? Ang pangit! Oh my God, kadiri ka, Satanas! Kahit ubusin mo ang pera ng bayan, bibitayin kita pag ako naging Secretary of Gurgor, ikaw ang uunahin ko, hilain ko yung dila mo. Or lulunurin kita sa pulburon at nang manahimik ka ng jutang Ginemes kang hinayupa ka. Ginugulo mo yung mga nagninegosyo doon? Kayo dyan, kayo sa Ilocos, speak up. Kayo mga mayors, ano kayo, talawan? Huwag kayo matakot. Ginigipit kayo. Kaya walang mangyayari sa Pilipinas kung itong demonyong ito buhay pa. Kaya dapat ito kinukulam na. Asa ba yung pangkulam ko? Hindi na umipik. Alas 3 na pala. Igzoom. Asa yung magic wand ko? Tanginang to. May alas 3 na pala. Asa yung mga magic wand, yung mga kandila ko? Hayop ka, alas 3 na. Mamaya ka sa akin. Itong alpot na to, di ba? Itong alpot na tong Satanas na to, Manong, itodo mo naman yan. Okay? Manong Chavit, ilabas mo na sa buong mundo. Huwag mo na yan pigil-pigilin, Manong. Sabihin mo na ano ang ginawa ni Lisa Tanas. Noon, ngayon, bumika ba yung kipay labum niya? Di ba? Oh, at least ikaw, Manong, very,
I mean, yung mga girl lalo ay lumalapit sa'yo. Hindi ka nagtatago. Diba? Ang alindog mo namamayagpag. At 84, ay pero seriously pag nakita niyo personal si Manong Chavez, di ba nakita niyo naman yung interview niya? Maloko talaga Sabi ko sa kanya, asa ka ba kasi Manong? Nung ako nagdadalaga. Joke lang. Joke lang naman. But, ang, ano tawag dito, ang comparison natin, kung ikumpara mo kay Bangag, habang sila, ang mga jalpot, nagpa-giyot-giyot, nag-feeling yung prestigiyoso sila, dignified, yung mga, mga kaputahan nila, pero sa likod ng camera, nagpapa-giyot-giyot. Okay? Di ba? Nagpapa-giyot-giyot. Si Manong Timo ng mga bagets. Di ba? Pero alam mo, sinabi ko na to sa inyo, nung hindi ko pa nakikita si Manong, sabi ko, sabi ko, ano bang kamandag nito? Sabi ko, ano bang kamandag nito? Sabi ko nang ganon. Ano bang kamandag nito? Talagang mga girl lalo. So, sinasapian yung mga girl lalo. Maganda yung personality. Ako yun na masasabi ko. Maganda yung personality at hindi mo masasabing Chavez Singson siya. Down to earth. Yun lang yung nakita ko talaga na inobserbahan ko. Sabi ko, ang daming dito Ang daming na nabibighani ng mga girls. But at least open siya. Hindi katulad ditong sila Satanas, gagamitin ang pera ng bayan, pupunta sa Amerika, pupunta sa Beverly Hills, bibit-bitin ang pera ng bayan at doon sila magkakangkangan, magtsutsok-tsakan. Right? Sabi ni May, malakas daw ang apil ni Manong Chavez. O nga lakas ng apil. Actually, may video kami, naglalakad kami doon sa Prague. Where in Prague? Grabe, no? Naglalakad kami doon, nakakbay kami para kaming talagang mag-BFF. Hindi, totoo yun. Tapos may nakita kaming Pilipino. Tapos in-approach ko, kuya baka mag-video ka. Ganyan. At gagawin mo tong eksena. Natawa lang yung Pilipino. Ganon. Tawa, kasi you were very, very happy na nagkape-kape, ganyan. Napag-usapan namin ng mga laban sa buhay. Diba? Pero ang mga palangga, ang nakakagalit dito kasi Chavez Singson, ano pa ba ang gusto niyan sa buhay? 'Di ba? Natikman niya na lahat ng gusto niyang tikman sa buhay niya. Lifestyle, 'di ba? Lahat, ano pang hilingin niya? Nagsiwalat siya, 'di ba? Whistleblower siya actually. Ngayon, pinipigilan siya diyan na mag-present sa Senate. Yan ang pinipigilan kasi ni Satanas, ni Bangag, na wag makapunta dyan si Chavez sa Senate hearing na yan sa flood control. Kasi nga may hawak siyang mga ebidensya sa baluarte ni Bangag at sa mga project specifically kay Chararat, kay Charis Sandro Marcos. Iguzum ang bilat ni Satanas. Lipulin. Ay, nako mga palangga, talagang kawawa ang bayan natin. So, pero ang ano ko dyan, Manong, I challenge you, Manong Chavez Singson, ibuhos mo na, ano ba ang alam mong sekreto mo ni Liza Tanas? Noon, ngayon, at magpakailanman, di ba? Noon, akala ko, ikaw ay matino, yun pala, isa kang jalpot, jalpot, bibika-bika ka, sa mga masusyunda. Ano kanta yun? Jalpot. Pangako sa'yo pala yun, ipaglalaban ko. Ang bilat ni Liza Tanas, naaagnas at nagmamanas sa kakakaskas ng mga majojonda. Cry some more. Good evening to you, my dear. So ngayon, mga kababayan, yan ang mga eksena natin ngayon. Okay, ano pag-usapan natin? Abogado ni Zaldi ko nagsalita. Di ba? Tanginan to, ang pangit ng putang ina, oh. Ang sarap ibaon sa hukay ng 100 million feet below the ground. Ang pangit, tangina! Ang
Ang suwangit ng jutang dyan. Lalo kung ginigiyot kayo ni Bangag yan. Ano kaya itsura niya? May gana ka pa ba dyan, Bangag? Sabagay, parang na kayong jangit, oh. Tanginang mukha yan. Oh my God! Parang wak-wak multo. Diyos ko po. Tanginang mukha to. Ano yan? Ang ina... Orasyon na natin si Butod, sabi ni Chen po rin. Okay, wala pa si Dean Chase. Wala pa, hindi ko pa nga nakausap si Dean. Dean, ang dami naghahanap sa'yo. I hope you're okay palangga. Di ba? Ano si ginugulo? Kayo dyan, sa Ilocos, ano ba naman kayo? Kilala kayong matatapang dyan na. Mga mayor, natatakot kayo? Baka gipitin kayo? Yawa. You speak up. Di ba? Ito lang, natatakot kayo sa mukhang to. Oh, gusto nga laparuhon ni Glenn Chong yan. Ang pangit ni Lisa Tanas. Daw alporotot ang alpot, kidnapper. Si Zatanas mukhang naaagnas. Nagmamanas ang kanyang kepyas. Oh, prime yun eh. Si Satanas naaagnas. Si Satanas naaagnas-agnas. Ang kanya, ang pangit talaga, sobra kadiri. Alam mo, Lisa Tanas, yung mukha mo, pinaplastic ka lang ng mga tao kasi hawak nyo ang pera ng bayan. Nasa kapangyarihan kayo, pero, alam nyo, sinabi ko na to sa inyo, yung mga namit ko dyan sa Pilipinas noon, na mga alta-alta, di ba? You know that already. Anong sabi sa akin? Ang pangit ni Lisa Tanas, Noon kasi nga, hindi ko pa alam na magnanakaw palang gago. Sabi ko, hindi naman. Okay naman sila. Yung pala, pero actually, ngayon naging sila. Lalo siyang pumangit, oh. Tangina daw tubol, parang buragwit. Ang syangit ng jutang Jenemes. Tao ka ba? Tao ka ba o tubol? Gagawin mo nakawin yung pera sa Tanas. Di ba? Baby tayon kita. Pag ako tinalaga ni Inday na Secretary of Burgor, yawa ka. Yawa kang hinayupa ka. Ano daw sila nagsabi? Oh, nga, tatakbo ka. Ito mananalo? Ito mananalo yung pagmumukhang to? Anis na nanakawin nila nanakaw naman nila yung boto. Ang hayop na to. Mastermind to ng maleta. O yan yung buong mukha niya. Daw gagaw. Daw amo. Amo ka ba? Gusto mo ba naman? Gusto mong agawin ang corona kay Kiko Matching? Daw amo ang gaga. Ano ka man? Daw gaga. Lawit ang gaga. Daw amo. Daw ano ba pwede dito tawag dito i-compare. Daw amo nga walang tulog. Parang amo na hindi nakatulog ang butang ngayon. Murag gikumot-kumot. Ang alpot, gikumot-kumot. Ayan ang addictus. Oh my God. Bakit siya naglabas nito? Baka tatanggalin niya. Hoy, siya nagpicture nito. Baka tanggalin ka na, gago. Hindi mo inedit. Tangina walang tulog na amo. Nakakita na ba kayo ng junggoy na hindi nakatulog? Sino dyan sa inyo? Nakakita na ba kayo ng amo o unggoy na hindi nakatulog? Ito yon. Sabog eh. Pag sabog, talagang ganyan na magiging itsura mo. Diba? Kaya ba nung Chabit, ano ba yung sekreto na yan? Ano ba yan? Biniyak ba yan ng mga unggoy? Diba? Kayo dyan mga mayor, magpa-interview kayo. Kung gusto niyo, anong ginagawa sa inyo dyan? Dito, magharapan tayo. Sabogan jutang ginina. Okay pa yung unggoy eh. Maganda pa yung unggoy eh. Pero ganito talaga ang tama kapag sabog ka lagi. Itong hayop na to, inuubos ang pera ninyo. Diba? Inuubos sila nakaw ang pera ninyo, mga kababayan. Mary Arcilia. Wow, ang hair. I remembered my late mother. Yeah, you like my hair, darling? Tingnan mo, buhok ko pa lang. Buhok ko pa lang, di ba? Buhok pa lang ni Maharlika. Tutang inang mukha yan. Diyos ko po. Maganda,
Diyos ko, ano ba tong hayop na ito? Alam mo kasi, seriously speaking, ganito kasi nagre-reflect ang kasamaan ng isang tao, ang kanyang ginagawa, nagre-reflect yan sa pagmumukha mo. Naniwala ba kayo doon? Kasi kung masama akong tao, hindi tayo aalindog ng ganito. 'Di ba? Shirley Temple, yes. Oh, yeah, 'di ba? Pag masama kang damo, unang-una papangit ka. Kasi yun kung ano yung nilalaman ng puso, matang utak mo pag nanakaw, kidnapang, addictus, lalabas sa mukha mo. Pero kung puro good vibes ka lang, everyday na naisip ko, patay na ba si Bangag? Yung mga ganon. Ano ba, nalumos na ba yung mga hayop? Hindi ako nagbibiro. Every morning, tinitignan ko, nag-hope tayo, napatay na silang lahat. Di ba? Inanod na sila sa impyerno. Yung mga ganon. Bakit? Masama ba yun? Na mag-wish ka na magurgur silang lahat? Hindi. Kasi demonyo sila. Ang masama kung mag-wish ka sa kapitbahay mo na mabuting tao, na inggit ka lang kasi bumili sila ng bagong rep. Di ba? Nakita mo yung kapit, bagong rep, mga jutang Genemes. Mamatay na sila sana. Kami wala kaming rep. Yan masama yun. Huwag kayong ganon. Pero yung i-wish mo to, ang hayop na to, dahil ninanakaw, segundo, bilyon, trilyon ang ninakaw, my God, kahit kunin na ako ni Lord, kapalit ng buhay nilang lahat. Bibigay ko alindog ko. Lord, kunin mo na ako. Basta make sure, gurgurin mo lahat ng mga demonyo. Huwag kayo mainggit. Narinig kita yung kapitbahay, abroad. Nagbili ng TV. Mga putang ina niya, bukas batuhin ko yan para tamaan yung TV nila. Ganon, mga inggetera, para mga alpot. Ay, si Maharlika, nagkulot-kulot, nagwig-wig ang alpot. Diba? May mga ganon. Ako nababasa na nagsisadya. Ma'am, si ganito sinabi, si Maharlika, yung wig niya, ganyan, ganon. Galing sa bayad sa kanya. Mamatay kayo sa inggit. You know why, alpot? Hindi nyo kayang pantayan ng wig ko, yung alindog ko. Kahit magsuot kayo long hair, short hair, hindi ba bagay sa inyo kasi nget pa kayo, katulad nito. Yan, mukhang tubol. Akin mukhang inaratay ang putang ina, inaratay ang gaga, di ba? Yes, salbahe talaga ako paminsan-minsan, Glenn. Bakit? Alangan naman, alangan naman kayo lang ang salbahe. Minsan mabait din ako. Pero mas madalas demonyo ako sa mga demonyong katulad niya. Diba? Pag nakita ko, lang yan eh. Ganyan sumusunod-sunod yan eh. Pag sumusunod-sunod yung mga assassins niya. Pero kung ikaw susunod, tangina, baliin ko yan eh. Ang bilat niya unahin ko. Di ba sabi ko sa inyo, nung bata ako, boxing ako. Yung mga saging ng mga kapitbahay, natumba na lahat. Yes, Manong Chabit, sabihin mo na. Ano ang sekretong alam mo, Manong? Ikapin na natin yan. Sa Prague? Kailan ba lumipad na ako ngayon? Mag-Prague ba tayo ulit? Why not? Di ba? Tayo nila spokes ng bayan. Anyway, anong gusto nyo? Anong gusto nyo gawin natin? Kay Lisa Tanas, biyakin ko ba yung kipay niya? Hayop na to. Tapos itsura ni Bangag, ito bagay naman sila eh. Daw mga tubol ang mga linti. Nami pang luokon. Asa na to? Asa na itsura ni Bangag na tubol, tubol-tubol. Oh, ginawan ko siya ng ginawan ko siyang bakunawa. Ginawa ko ng bakunawang hayop ka. Tignan mo, Sakim, bakunawa in Ilonggo. Ang bakunawa ay nagre-represent sa isang sakim na tao na hindi nabubusog. Di ba? Grabe talaga ang kasamaan ng babaeng yan. Correct? Kulang pa. Alam mo kung bakit ako ganito? Kasi kilala ko tong putang inang ito eh. Nung panahon pa, naglalaban pa kami sa impeachment, not impeachment, electoral protest. Ay, Marley, come here in Dubai. Ganun-ganun ang bigaon niya. Nalulungkot siya, kailangan niya ng kausap. Ako naman si, budol. Pull over ako para lang pakinggan ko yung kaputahan niya. Kasi all I thought, gagawa ng tama sa bayan. Yung pala, nung time naman tinatawagan mo ako, sabog ka.
I'm earning kami in Dubai. For FYI, for your eyes only. Diba? May mga ganun. For your information, we're here. Dadadadada. Puro kaputa ng buwaka ng ina. Ang ginawa, magnakaw lang na magnakaw. Yes. Yeah, Ilezo. Yes, ang ganda-ganda ng hair natin today. Of course, mamahalin ang beauty natin. 'Di ba? Dapat ganun ang mga ano na. Tingnan mo. Oh, kahit anong gawing pagnanakaw ni Lisa Tanas, mga kababayan. Imagine nyo you talk about kagandaan. Okay, you talk about being maganda. Hawak mo na ang pera, ganyan pa itsura mo. Tayo? Damn. 'Di ba? Hair pa lang, ulam na. Pansit Canton. You know what I mean? My God. Okay, mukhang may red tide. Talabang may 10 times na red tide. Oo nga. So yun nga, mga palangga. Grabe talaga. Ginugulo kasi nila. Alam mo, ito yung pinaka-demon sa lahat. Napansin nyo ba? Even first gentleman in the past and mga first lady in the past, ito lang yung pinaka-kaburaot. Pinaka-buraot, pinaka-syongit, pinaka-traidor, pinaka-walang hiya. Di ba may recent nga siya yung nag-cut siya ng ribbon? Nag-cut siya yung may mga teka, I think na-videohan ko yun. Nag-cut ng ribbon ang gaga. Yeah, I think ito. Ito. Kung di ba naman, ito ba ang Berry New York? Ayan, Berry New York. Ay, teka, wait. Teka. Ito. Dahil lang ito Berry New York. Ito ba? Ano to? Inaugural representative of Chuba Chucho. Ito ang Berry New York ni Bigaon. Ito Okay. Ito. Ito ang Berry New York. Nag-cut ng ribbon ang butod. Nag-cut ng lasingan po Singhot mo more! Di ba walang kapoys-poys? Kaya gano'n, nag-cut ka ng ribbon, hindi ganyan ang normal na tao. Nag-cut ka ng ribbon, nalaglag, dapat with finesse ka. Hindi gano'n ang pagdampot. Okay, tika, usog natin ito palangga. Okay, mag-demo tayo. Okay? Nag-cut ka ng ribbon, amo, di ba, Lisang amo, nag-cut ka ng ribbon, di ba, nagganyan ka. Nasa ganun ka, nagdilat ka ng mata. Dapat with finesse ka, medyo i-bend mo ng konti. Kunin mo yung ribbon or nag-antay ka ng someone na nag-pick up ng ribbon. Hindi na ganun-ganun ka. Wala nang expect mo. Once ay pusali, always a pusali like you, Lisa Tanas. Diba? Pusali talaga. Teka, parang nalaglag yung buko. Ang arte-arte ng jutang Ginemes. Yes, Hazel Course, hindi naman bagay. Nag-head roll, parang exorcist. Ang jalpot. Anyway, mga kababayan, wala na tayong pag-asa. Kaya, di ba, can you do something for your country? Araw-araw, segundo, ninanakaw, manong ilabas mo na ang iyong ebidensya dyan sa mga hayop na yan. I know it's really hard for us dyan sa Senate dahil mga bayaran lahat, halos lahat mga kasabwat nila. Money can't buy class. Exactly, Conrad. Kahit anong gawin ni Lisa, amoy imbornal ka pa rin, Lisa. Amoy imbornal, amoy jotok, amoy kulob, amoy kulani, amoy alipunga. Diba? Lahat na ng amoy, nasa iyo na. Diba? Siguro sumisingaw ka na, malapit-lapit ka na sa impyerno. Kasama ang asawa mong addictus. Lahat kayo, pamilya ninyo. It's just so sad na ito'y nararanasan natin sa Pilipinas. Sana sa susunod na henerasyon, sa susunod na administration, ay talagang ito kung sino man ang susunod, si Inday Sara, talagang Inday, Sara, mamati ka sa akon, balagay. Kailan mo ako i-appoint? Day. I-twist na naman to ng mga alpot at mga bagay. Day, i-appoint mo ako, Day. Secretary of Gorgor. Kay pangluukon ko na sila tanan, Day. Diba? Sa pamamagitan ng kamay ko, ilalagay natin ang batas bilang bilang sa isa-is. Diba? Aton ang gawing ganyan, itong mga kamay, batas kamay ni Maharlika. Anyway, seriously speaking, darling,
Nagsalita ang abogado ni Zaldico na sinasabi niya dyan sa media, natin ipapakita, na nag-message sa kanya ang malapit na kamag-anak ni Zaldico na everything is fine. Okay? Na tinanong niya, how is Zaldico? How is Zaldi? Ang sagot daw sa kanya, ng malapit niyang kamag-anak ni Zaldi, everything is fine. Hindi niya din-disclose. Pero kahit hindi i-disclose ni Garbin yon, Garbin, alam ko si Zaldi ang nag-message sa'yo. Siyempre, alam mo naman mga ihanash natin. Alam ko siya, si Zaldi ang nag-message sa'yo. Sa panaginip ko nga nakita ko si Zaldi. Di ba, mga palangga? Nakita ko si Zaldi sa panaginip ko. But ganun pa man, so nakita ninyo, kaya sabi ko nga kanina, medyo maatras itong si Bangag sa kanilang mga kasinungalingan. Na-explain ko na, hindi ko na ulitin, baka sabihin nyo may saltik tayo. Paulit-ulit na lang, di ba? Marie from Germany, sabog lagi si Butod. Sabog talaga. Okay? By the way, nag-enjoy ako sa Milka from Europe. Ito na lang, huli na lang to. Naubos ko na lahat yung dala ko. Ang sarap. Medyo manjoba ang ating mukha ngayon, but it's okay. Ang importante, maalindog tayo kahit may konting laman. Di ba mga boys, gusto nyo medyo malaman? Ayaw nyo ng tinik? Di ba, narinig ko yan, yung mga boylet. Ayaw nyo ng masyadong payat. Huwag kayo masyadong pumili ng payat. Dapat yung piliin nyo yung mga malulusog katulad namin. Di ba? Yung katulad namin mga malalaman. Kasi para kaming tambol. Tumatambol-tambol. Tumatumbling pa. Anyway, wait a minute. Mga palangga. Natawa naman ako sa comment ni Rodolfo. Makyoho daw yung mani ni Satanas, sabi ni BBM. Oh my God. Alam mo, kapag ganyan talagang addictus, yung ganyang itsura. Kasi di ba may mga babae na, kayong mga lalaki, kanyo comment, di ba nakikita nyo naman pag mabango yung babae? I mean, makikita nyo the way na mag-ayos siya, di ba? Oy, alam niyo yan, sahig kung gaano ako kabango, humahalimuyak. Di ba, Marie, naamoy mo naman ako, perfect ako, di ba? Amoy, ano ba yung pabango ko? Ay, hindi ako na mag-ads. Amoy expensive. Di ba ito si Lisa, amoy imbornal. Itsura pa lang imbornal, kadiri. Di ba ito yung mga kaibigan niya, yung mga negosyante, oh, Liz, di ba? Sip lang sila kasi mayroon silang vested interest. Pero yung pagmumukha ni Lisa Tanas, after all of this power nila, basura na uli yan. Iiwanan na uli yan ng mga kanyang mga kaibigan. Kasi si Lisa Tanas, social climber. Dahil katulong lang yan, okay? Katulong lang yan siya, ng yung pamilya niya, ng mga tunay na mga mayayaman na Araneta. Diba, alam niyo yung istorya niyan? Yang si Satanas na yan, naghiganti. Dahil ng mga bata, wala naman tayong problema sa katulong o sa kahirapan. Diba? Ako naman, di naman ako mayaman, mahirap din katulong. Ang problema, dapat nga kung nanggaling ka sa ganong klaseng buhay, ganong klaseng kahirapan, mas lalo kang naging humble. Kasi dumaan ka sa ganon yung hayop, akala mo, kung gusto mag-blend in sa tunay na mga mayayamang kawatan, well, pare-pareho naman kayo. Di ba, Lisa Tanas, hindi ka pa makakalamon? Di ba, hanggat hindi tapos yung mga inaano ng nanay mo, hindi ka pa makakalamong hayop ka. Di ba? Hindi ka mayaman. Ha? Very New York, isa kang daga sa New York. Ikaw yung daga na tumatakbo-takbo dun sa, ang tawag dyan? Sa Tiffany and Company, nandoon. Ikaw yung daga doon, dagang kadiri. Diba? Alam mo kung bakit dapat hindi ko tigilan si Lisa Tanas? Binudol kasi talaga tayo big time. Diba? Ninanakawan tayo every second. Ngayon, tignan nyo, ulitin natin yung mga Grab drivers. Ang haba-haba talaga ng pila, ipinakita dyan. Sobrang haba. Hindi ka naman ba maaawa niyan? Kung gaano kapalpak itong jutang ginemes na gobyernong ito na pinahirapan yung mga Grab drivers. Ang sabi ng isang Grab driver doon, mga kababayan, pinahirapan kami. Pwede naman, may record naman kami sa Grab. Through GCash na lang or doon through app. Exactly. Pero bakit nila pinahirapan ang ating mga kawawang mga drivers? Kasi ninanakaw nila yung pera.
Ito ang sabi, ninanakaw nila kasi nga naman, mga kababayan, ito, here we go. Ito, not that one, Zaldico. Where is that? Si Chalpot, nagpa-jiyot-jiyot sa mga syonda, nagbiga-biga. Anyway, asa na ba yung kadyotahan na yon? Oh, I think dito. Okay, wait. Okay, mga kababayan, 1 hour ago, asa na yung nakapila yung mga tao na pagkahaba-haba. Grabe talaga yung, grabe talaga yung nararanasan ng ating mga drivers sa ginagawa ng bangag. May namatay nga, di ba? Ngayon, mga kababayan, kaya sabi nga ng isa doon na interview, noong panahon ni Duterte, talagang inilapit ang serbisyo sa publiko. Right? Dito talaga, grabe ang pangbababoy sa kaluluoy. Nakahiga na yung mga tao. I cannot do that. Believe me, Palangga. Kung ako nasa kapangyarihan na may power ako, hindi ko hayaan kayo nakapila dyan. Mag-o-order pa ako, bigyan lahat ng pagkain ng mga yan. At lahat kayo hindi maghihirap. Pag ako presidente ninyo, kaya tandem nyo ako kay Inday, lahat ng demonyo gugurgurin ko. Bakit ko gugurgurin? May batas na inano eh. May binatas na pinasa ako eh. Na lahat ng magnanakaw, gugurgurin ko. Biblical yan eh. Lahat ng demonyo, lahat ng magnanakaw, lahat ng kidnapper, lahat ng tsuktsakera katulad ni Satanas at ni Bangag, dadalhin natin sila sa hukay ng impyerno. Mga hayop kayo. Kaluoy talaga yung mga tao. O, tiyan mo yung mga tao, nagpapagas, nagwa 1, 2, 3. Diba? Gas and run. Ang dami mga kawawa nating mga mga kababayan. Oh. Dahil dito sa presyo ng gas, presyo ng bilihin, ang mga tao ay sobrang kawawa. Ang ating mga kababayan ay sobra talagang nagugutom. Dahil dito sa ginagawa ng bangag administration na ito. Kaluluo yung mga driver, sana diretso na kayo sa diretso na kayo magsalita na kayo na dapat ang bangag ay tapusin na. Sobra na mga kababayan ang ginagawa nila sa atin. Sobrang pahirap. Grabe. Anong gagawin natin? Gugurgurin na natin lahat? Ipasa muna natin ang batas Maharlika. 666. Jugot ang mga julo. Igagarote ko yung mga hayop na yan kasi sobra-sobra ng mga palangga eh. Habang tayo araw-araw nagsasalta, dito araw-araw naman sila nagnanakaw. Kayo dyan, mga drivers, alam mo, umiiyak yung mga drivers, nakahiga sila doon. Sabi nga ng isang driver doon eh, meron naman kaming app. Ang dali lang yan eh. Grab app. Kung lahat ng Grab drivers ay bibigyan, coordination lang yan ng gobyerno at sa Grab owner. May master listan sila, may listahan. Ilan lahat ang mga Grab drivers? 'Di ba? Nakukuha nyo yung pera ninyo through that app. Parang Uber dito. Since meron kayong application, meron kayong record dyan sa Grab company na yan, gobyerno to gobyerno, 1 to 1 kunyari, 10,000 na Grab drivers. Hindi na dapat yan papipilahin. Automatic transfer na yan sa GCash or sa app para hindi napipila ng pagkahaba-haba. Yung mga tao gutom, walang mainom, wala man lang kayo binigay, wala man lang medics. Masisisi nyo ba ako kung gusto kong magpa-appoint kay Day Sara sa Secretary of Gorgor? Kasi jojobusin ko talaga yung mga yan eh. Pag ako talaga, may sarili akong batas eh. May sarili akong batas. Secretary of Gorgor ako, kaya ka Secretary of Gorgor eh. Nakakaawa. You know, I'm tired. Araw-araw na lang tayo dito, minumura natin yung mga hayop nila. Samantalang sila araw-araw silang na-transfer. You have to do something for your country, mga palangga. Maluoy ka mo. Kawawa kayo. Kawawa talaga yung mga, lahat naman ng mga middle class. Mahirap. Poorest of the poor. Mga nasalaylayan ni Manay. Isa pang biga-biga yan. Nabigyan na ng allowance ni budget ni Bangag. Tumahimik ng hinayupak. See?
Huwag niyo na iboto yung mga gano'n. Ang iboto niyo yung mga katulad ko, na kayang gumurgor sa lahat ng kalaban. No, I'm serious. Kung may makita kayo na matapang, na tumatakbo sa mga lugar ninyo, na hindi takot magsalita laban sa paggigipit ng mga bangag, iboto nyo yan. Asa ako, hindi naman ako takot sa bangag na to eh. Di ba? Ako nga walang power, beauty lang ang power natin. Pero nilalabanan ko, you know that already. Cases after cases, warrant of arrest. Ang dami na pinabricate nila sa akin, buhay pa rin ako. Kasi, palos, nag-iingat tayo. Pero ay hindi natin sila pwedeng bigyan ng tiyempo na magurgur nila ako. Di ba sabi ko sa inyo, bumili ako ng jaril, at ano yun? Axe. Axe is wasay, palakol. Ang daming kargada. Jijiyakin ko yung mga bilat na mga sumusunod sa akin. Diba? You have to protect yourself. But ganun pa man, ang problema kasi talaga natin, masyadong takot yung mga Pilipino. Masyado kayong kinawawa. Ayaw kayong i-educate. Kasi gusto nila talaga maging mahirap kayo. Sayang talaga ang pagiging taas noo kahit kanino. You're not matapang. Ang Pilipino, hindi totoong matatapang ang mga Pilipino. It's all BS. Kasi kung matapang kayo, wala na yun si Bangag. Right? Kung matapang ang mga supot dyan sa AFP, kung matapang ang mga supot na bayaran na general na laging kinakapa ang susubels ng mga peking susubels na mga undersecretarying mga alpot, mga yawa, dapat wala na si Bangag. Kaso mga supot, mga walang hiya, pera-pera lang, ayaw pag magising ng mga tao sa bayan natin, mga jeepney drivers, di ba? Kayo dapat ang manguna. Only one life to live. Kasi naman, mamatay ka sa kapipila dyan. It's better to speak up na mapaibaba ang gobyernong Bangag. Kaya wag na kayo magsalita na matapang ang Pilipino, ha? At magaling. Nakakahiya lang tayo sa ibang bansa. Di ba? Kaya ako pag pumunta ko sa ibang bansa, are you Filipino? No, I'm Thai. Nakuha ko yung kay Harry Roque. Di ba? Pag medyo pangit na yung image, are you guys Filipino? No, we're Thai. Ang problema kung Thai yung nagtatanong sa'yo, tapos itatay ka, well, I grew up in the States, so I don't know how to speak Thai anymore. Gaganon mo lang, di ba? But it's true. Nakakalungkot. Nakakayang maging Pilipino sa panahon ngayon. Dahil ayaw niyong ipaglaban ang natitirang. Di ba? Ako nga eh. I've been talking and talking, speaking and speaking. Sabi nga ni Castro, speaking is spirit. I've been talking in good spirit. Di ba? In good spirit. Ang putang ina, 11 years na si Maharlika. Lumabo na yung mata. Buti na lang, alindog ko, hindi lumabo. Nakita niyo yung payat ko noon, na nagsasalta pa lang ako about Balikbayan Box at Tanimbala. Pero hindi ko na pwedeng sisihin yung pakikipaglaban. Masarap kasing kumain. Anyway, I love you guys. I hope my only wish sa buhay ko, dahil kasi sinasabi ng mga journalists, Mama, ang bunga nga mo, hindi na natatapos, ang tagal mo na nakipaglaban, da. Sabi ko, hanggat buhay pa yung mga hayop na yan, anak, hindi titigil ang ngangabels ko. But you know what? Bakit si Maharlika kaya ganito magsalita, ano? Di ba? Bakit ang tapang-tapang, hindi takot mamatay? I think dinala ako ng Diyos kung nasaan ako. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nasa Pilipinas ako, matagal na akong patay. Papatayin ako ng mga bangag. Alright? Ipinanganak ako na may kambal na punyal. Pinanganak ako talaga para dito sa misyon na ito.